The latest news, national issues, the political scene, and conversations with prominent personalities. All these firsthand at the forefront. Good morning. I am Attorney Karen Jimeno. Super Typhoon Pepito is the sixth typhoon to hit Luzon within a month. As a Category 5 typhoon, it has been leaving a trail of destruction from south to northern central Luzon provinces. We'll get updates on the ground as Super Typhoon Pepito exits the Philippine area of responsibility today via the West Philippine Sea. On the line, we have Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Good morning, Governor Jerry. Good morning, Ma'am Karen. At sa lahat po na nakikinig dito sa inyong himpilan, magandang umaga po. Magandang umaga po. At gaano po kalakas ang hangin at pag-ulan sa Ilocos Sur? Hindi naman po ganong matapang itong si Typhoon Pepito. Gaya din po nung mga nakaraan, nakakatakot lang sila nung parating, pero mababait naman po yung mga typhoon na yan. At itong Typhoon Pepito, pinaghandaan namin kasi akala namin talaga mabagsik ito. Pasalamat na lang po sa Diyos at hindi naman mabait din pala siya. At kamusta naman po ang lagay ng panahon ngayon dyan? At Gov. Jerry, kung meron pong TV dyan, hinaan na lang po para walang feedback. Volume. Opo. Okay naman po ang sitwasyon dito sa Ilocos Sur at nakahanda naman kami na actually meron kaming 12 na LGU meron kaming 12 na LGU na nag-preemptive evacuation. May mga 529 families and 1,482 individuals. Itong mga taong ito na nasa evacuation center ay kasalukuyan pong pinapakain namin sila ng hot meal. Dito sa Metro Bigan, meron kami tinatawag na kitchen mobile. Sila po yung nagpunta. Yung mga ibang bayan, yung mga RHU ang kinausap namin na sila na ang magluluto ng hot meal nila at babayaran na lang namin. Ang mga ating mga MDR, RMO, nakahanda po silang lahat ng bayan namin dito sa Ilocos Sur at nakahanda rin ang ating mga food packs. Kumpleto po ang ating mga food packs at maraming salamat sa DSWD, DOLE, OCD at iba pang line agencies of the government na nagpadala ng tulong, pati na yung mga non-government organizations meron din pong tumulong. Kaya maraming salamat po sa kanilang lahat. At ang probinsya naman po ay meron din inilaan na pondo na naghanda kami ng mga food packs, family kits at iba-iba pa. So far so good naman po at pasalamat na lang sa Diyos at mababait itong mga typhoon na nakakatakot lang pagdating nila. Mababait naman. Gov. Jerry, nasabi niyo po na pasalamat kayo na mababait yung mga typhoon. Nakailang typhoon na po ba ang dumaan sa Ilocos Sur? 6 po, sunod-sunod, 6. Kaya ang kawawa lang dito, ang aming mga mag-aaral. Kasi parating suspension. At nasakripisyo po yung kanilang araw na pag-aaral. Kaya ang DepEd at ang provincial government ay nag-uusap, magkaroon na lang sila ng make-up, yung oras nila, habaan na lang. Hahabaan na lang yung mga oras sa pag-aaral, pagtahimik na yung panahon, para mabawi nila yung nawalang oras nila. Gov. Jerry, paano naman po ba yung mga sa trabaho, yung mga na-cancel na government offices? Ngayong sinasabi nyo na okay na yung panahon, hindi ba pwedeng half day or matuloy pa rin sila para naman hindi masyadong maantala yung mga negosyo at saka yung ekonomiya dyan sa Ilocos Sur? Opo, as far as government is concerned, today po na-cancel, wala po kaming pasok kasi kahapon ng tanghali, naggumawa na ako ng Memorandum Executive Order na walang pasok all levels at saka walang pasok din ang mga government. But the private
depende po sa kanilang employer, yung mga private companies. Ang gobyerno naman po ay kahit na suspended po yung trabaho namin, lahat ng frontliners po ay actively nandyan sila. At yung mga nasa evacuation centers po ba na nabanggit nyo kanina, makakauwi na po ba sila ngayong araw? Malamang po, makakauwi na sila at pag uwi nila, meron silang mga food packs, family kits, pati meron din kami inihanda, mga kitchen na utensils nila. Nagpadala rin kami kasi meron nagregalo sa amin yan, pinamimigay na rin namin tuloy sa kanila. At sa mga nakaraan po bang bagyo at yung ngayon si Pepito, may mga nasira po ba na mga daan or infrastruktura? Meron po mga ilang bahay na nailipad ang bubong, yung mga nakaraang bagyo. Nagawa na rin namin ng paraan, meron na kaming communication na, nagpadala na rin kami ng tulong sa kanila. Meron nga yung isa lang namatay, kasi yung isang namatay, yung tumawid sa ilog para tulungan yung kanyang kambing, nataob po yung bangka nila. Ayun, yung nanay ng pamilya namatay, nalunod. Kaya yung huling babala ko, yung aking executive order, pero kami babala sa lahat ng farmers na yung mga farmers anihin na. Yung mga ani nila pwede anihin para hindi masira kung lumakas man yung bagyo. At saka lahat ng line canal ng water system nila, yung line canal, linisin lang para tuloy-tuloy yung tubig pag malaki na yung tubig. Pabaha. Tapos yung mga alaga nilang mga hayop, itaas na sa magandang lugar, mataas. At bigyan ng pagkain, ganon-ganon, tubig, itaas lang. Para hindi mangyari yung nangyari noon na susunduin nila yung kambing nila sa kasalukuyang bumabagyo. Ayan, napaghandaan. Mga fishermen namin, napaghandaan din. Itinaas na lahat ng bangka, lahat ng gamit nila. Kaya everybody were prepared for the coming of Pepito. Yun nga, awa ng Diyos, mabait naman. Kaya ngayong araw, balik trabaho na siguro sila, makakauwi na silang lahat at maglinis at tuloy ang paghahanap buhay. Thank you so much po, Governor Jerry Singson. At natutuwa po kami na hindi po malala ang effect sa inyo ng Typhoon Pepito. Maraming salamat din po, Ma'am Karen, sa pagkakataon ito at nakapanayam ko ang aming kababayan at buong bansa sa inyong himpilan. At kumusta po kayo? Miss na miss po kayo. Good to see you again po, Gov. Jerry. I hope to see you in person soon. Salamat po. And now to give us an update on the track of Pepito, we have on the line Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Good morning, Veronica. Good morning din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ito ang si Pepito kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan sa layong 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour and gustiness up to 160 kilometers per hour. Moving northwestward with a speed of 30 kilometers per hour. At dahil nga kay Pepito, signal number 3 sa northern at western portion ng Luzon, sa northwestern portion ng La Union at western portion ng Abra. Signal number 2 sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, sa may nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra, western portion ng Mountain Province, sa may Benguet, northern portion ng Zambales. At signal number 1 sa Apayao, Kalinga, the rest of Mountain Province, Ifugao, western portion of Cagayan, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Nueva Ecija, Tarlac, the northern and central portions of Zambales. And also, we have a gale warning raised over the seaboards of northern Luzon and the western seaboard of central Luzon. Veronica, can you give us an idea which provinces experience the wrath of Pepito the most? So mostly yung mga dinaanan nga ni Pepito sa may Bicol region, sa may bandang central Luzon din, sa may bandang Aurora, and then parts ng northern part of northern Luzon din po. And Veronica, anong naging dahilan bakit nag-deviate yung track nitong Typhoon Pepito na dati naka-forecast na tatamaan yung Metro Manila?
Opo, so meron nga po tayong tinatawag na cone of probability dahil hindi naman po ganon talaga kadaling ma-predict yung dinadaanan ng bagyo. So, yung mga area naman po na yon, yung dinaanan ay nasa loob na area of probability. So, kaya po possible din po na humina din yung high pressure kaya umangat din itong track nitong si Pepito. At nasabihan po ba yung mga provinces nung as soon as nagbago yung course ng Typhoon Pepito? Opo, dapat din naman po yung mga kasamahan natin na DRR officers lagi din nakatutok sa mga nilalabas nating bulletin. Lagi itong nilalabas din po sa ating mga Facebook account, social media account, sa ating website na doon naman po lahat na information. At lalo na kapag pa-landfall yung bagyo, kaya nga 3-hourly po yung ating nilalabas na mga update para po kung magkaroon ng mga slight changes ay makikita agad. But this is up to the people, the LGUs, the DRRM offices to check. Dapat din po, at usually din naman po yung OCD nag-held ng mga weather updates din, mga PDRA, para din po maging updated din po sila sa mga latest na movements nitong si Pepito or kapag may bagyo din naman tayo. And Veronica, Pepito was classified as Category 5 typhoon. Pareho ng Typhoon Yolanda yung category niya. Magkasing lakas po ba sila ng Typhoon Yolanda? Ito naman pong si Pepito, although na-reach nga niya yung super typhoon category, nasa lower limit siya ng typhoon category, around 185 kilometers per hour. Pero si Yolanda, more than higit pang more than 200 kilometers per hour. So mas malakas pa rin po si Yolanda. And can we expect Typhoon Pepito to exit the Philippine area of responsibility by today? Apo, base nga po sa ating latest na track update, itong si Pepito, possible na mabas na ating PAR this morning or noon. And ano po ba yung weather situation for the Philippines after Typhoon Pepito? May mga padating po ba na typhoon tayong aasahan in the next few days or next few weeks? So ngayon naman wala naman tayo na monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Pero once na may makita tayong mga cloud clusters or mga low pressure area sa paligid natin, agad naman natin to ina-announce, naglalabas tayo ng posting sa Facebook account natin at also nilalabas din natin sa live weather update din natin. So Veronica, for today, ano pong mga areas sa Pilipinas ang makakaranas ng ulan at malalakas na hangin? Opo, so yung mga malalakas na hangin, yung may mga signal pa rin tayo, pinakamataas na signal number 3, so mostly sa western section ng northern Luzon, at posible rin naman na maging maulan pa rin sa ilang parts ng northern at central Luzon, pati na rin sa malaking bahagi din ng Luzon. Malaking bahagi ng Luzon. Kanina narinig ko po yung Ilocos Norte na umuulan ngayon. Doon po ba ngayon malakas ang ulan? Opo, dahil napakalapit nga rin ng ulan sa may bandang Ilocos Region, posible nga rin malakas yung ulan dahil yung Ilocos Region nasa may western section din ng bansa natin. At ngayon, dahil umexit na nga ng landmass itong si Pepito, halos katabi or malapit ito sa may Ilocos Region, kaya yung malalakas na ulan, posible mas ramdam nga sa Ilocos Region din. And Veronica, ang Batanes po ba tinamaan ulit nitong Typhoon Pepito? Etong Batanes naman, although possible na nagkaroon ng mga konting paulan caused by Pepito, pero hindi naman na siya tinamaan dahil ito ay nasa may northernmost part ng bansa natin. So hindi na siya masyadong apektado compared sa mga nakaraang bagyo. Thank you so much, Veronica Torres, Pag-asa Weather Specialist. And right now we have on Zoom the Mayor of Baguio City, Mayor Benjamin Magalong. Good morning, Mayor Ben. Hello, Mayor Ben, can you hear me? Yes, I can there. hear you. Good to see you again. How surprised were you when you learned that Baguio City was already on the direct path of Typhoon Pepito? Yeah, we were really worried. It's a major concern. Alam mo naman na ang Baguio lagi tinatamaan ng bagyo, ng typhoon. But we're very fortunate, katulad ngayon ng nabanggit ni Governor Jerry kanina, na maswerte rin kami dahil hindi kami tinamaan talaga ng onslaught nung Christine, nung Nika, kasi direct pathing kami, direct trajectory. In the same manner, itong bagyo na itong Pepito, we were actually slightly on the direct trajectory. Pero malakas ang ulan, hindi naman ganun kalakas ang hangin. Probably
Pupunta kami doon sa mga matataas na altitude, sa mga pan namin, sa mga mountain areas namin. Malakas ang hangin, pero pagdating sa Baguio, hindi naman gaano. Ibig sabihin lang siguro yung wind medyo mataas ang altitude, kaya hindi gaano ganon ka-extensive yung damage dito sa syudad ng Baguio. And Mayor, how prepared was Baguio City yun sa pagdating ng Pepito? Because originally, wala naman talaga kayo sa track. So did you have enough time to do preemptive evacuations at yung mga ano pa pong preparations yung ginawa ninyo? Yes, as early as Thursday, we did our briefing, our conference, and then the following day, nagkaroon na kami ng preparation lahat. And then after that, 2 days ago, we had some preemptive evacuation. At the moment, we have about 54 families at our evacuation center, representing or made up of about 255 individuals. Doon mismo doon sa aming evacuation center, we have about 42 families. The rest, nasa mga barangays, and then 7 families naman nandun sa kanilang mga kamag-anak. And Right in- now, yes, please Go ahead, sir. Yes. Right now, ang Quezon na-close siya kasi nagkaroon ng road erosion doon sa kilometer 4 area. So we have other highways that are actually open. We have Marcos Highway, Nagilian Road. Nagkaroon din kagabi ng erosion sa Nagilian Road. So temporarily, na-close namin yan. But nonetheless, madalas naman na umaksyon kagad ng DPWH. So Nueva Vizcaya is also open. Mountain Trail, we're still waiting for the reports coming from DPWH and from the Philippine National Police. So Mayor Ben, for those traveling to Baguio or those that are trying to leave Baguio, ano po yung mga roads na sarado pa as of now? Well, as of now, Cannon Road lang ang sarado sa kilometer 4 area. Even to residents of Cannon Road, sarado talaga ang kilometer 4. You'll be surprised. I was really surprised last night. Tuloy-tuloy yung biyahe ng ating mga buses, ng mga bus companies. So And they wala were pong passing- na-cancel na trips sa mga buses? Yes, walang cancellation. In fact, tuloy-tuloy sila binomonitor nga namin. And all the buses were passing through Marcos Highway. And in social media, we saw water gushing through Session Road. Malakas po ba yung naging ulan sa Baguio City when Pepito passed? Yes, significant. We experienced torrential rains. It started sometime around siguro mga na 8:30 nag-umpisa yung torrential rains. Natapos na mga 10 o'clock, and then nagkaroon kami ng sort of a lapse. Nag-ease off yung rain, and then around 11 o'clock ulit, nag-resume uli yung torrential rains until around siguro mga 1 o'clock. And right now, ano po yung situation for the rest of Benguet? Well, I'm not really, as of now, we haven't heard anything significant or of major concern in the province of Benguet. But siguro hintayin natin, Karen, kung ano yung report ni Governor Melchor Diclas. For the meantime, I can only speak for Baguio City. Baguio City is, I would say, all is well in the city of Baguio. Konti lang yung aming soil erosion. Meron kaming slight flooding sa ibang areas, pero nag-subsiding kagad. So wala naman pong major damages to infrastructure in Baguio City, and in terms of families, wala masyadong affected? Negative, Attorney Karen. And hindi gaanong, we're happy to say na all is well in the city of Baguio. Ayos lahat. Ngayon, we're going around our forested areas. Tinitingnan namin kung ilang trees ang natumba. As of now, we don't have any report of fallen trees except for fallen branches. Marami. We're very happy to hear that. And yung pasok po ba for the schools, offices, meron po bang pasok today sa Baguio City? Yeah, after lunch yesterday, declare ko na no classes in all levels today. Pero sa government, we will resume work at 1 o'clock today. Okay, we're very happy to hear that. And good luck, Mayor Benjamin Magalong, sa pag-ikot niyo po today. Thank you very much, Attorney Karen. Glad to see you.
Bye. Good to see you. At the Forefront will return after a short break. Welcome back at the Forefront, and we're still getting updates on the ground on the effects of Typhoon Pepito. On the line from Nueva Vizcaya Province is the head of the PDRRMO, King Webster Balauin. Good morning, King. Good morning po. King, can you describe to us ano po yung naging epekto ng Typhoon Pepito sa Nueva Vizcaya? Yes po. Malakas po yung bugso ni Typhoon Pepito dito sa Nueva Vizcaya. So it caused massive flooding and multiple landslide across yung landscape po natin. Marami pong totally and partially damaged houses. So marami pong na-displace na residents dito sa Nueva Vizcaya. Sa ngayon, nasa more than 4,297 yung nasa mga evacuation centers natin as of this time. And of course, maraming na-displace po dahil sa sobrang lakas ng pagkagupit ni Bagyong Pepito here in Nueva Vizcaya. And King, nung nagkaroon ng update ang Pag-asa, na-expect ba ng Nueva Vizcaya na magiging ganyan kalakas yung tama sa kanila? Yes po. Yung worst case scenario as early as Friday of last week, ganito na po yung expectation namin. Although yung experience kasi nakakatakot siya. Sobrang lakas talaga ng hangin. Then yung ulan, and it took around 2 hours before nag-subside yung ganong klaseng experience. So sa side ng planning, it was something expected, pero it's not, hindi ito yung matagal na po yung last time na ganito yung naramdaman ng Nueva Vizcaya. So yun sa mga kinasanayan na past typhoons, talagang iba yung lakas ng Pepito. Tama po. Sa ngayon po kasi, for example, yung Magat River, yung largest na river system dito sa Nueva Vizcaya, umaapaw po siya. For the last decade, parang hindi pa siya umaapaw. So, it's first in a long time po yung mga nangyari sa Nueva Vizcaya sa pagdaan ni Bagyong Pepito. Masasabi niyo po ba na ito yung pinakamalakas na bagyo na tumama sa Nueva Vizcaya in recent history? In recent history, yes po. And paano po yung mga kanina na mention ninyo, over 4,000 families sa evacuation, 4,000 individuals sa evacuation centers. Kasya po ba sila sa existing evacuation centers o pati mga eskwelahan na gamit na evacuation centers? Hindi po kasya sa mga yung designated evacuation centers lang. So may mga eskwelahan na nagamit, may mga iba kasi ay sa mga kamag-anak na nasa mas maligtas na areas yung kanilang pinuntahan. And King, yung mga damage naman sa infrastructure, ano yung mga nasira dyan sa Nueva Vizcaya? Yung mga roads, bridges, ano po yung condition? Madami po ang roads and bridges and even mga flood control structures na damage. May mga isolated na areas po ngayon dito sa Nueva Vizcaya dahil blocked ng slides or flood. Yung flood po kasi dito sa Nueva Vizcaya ay flash flood lang po. Never po kasing nagtatagal ng beyond 12 hours ang flood dito. Pero yung slide po talaga ang dami po. And then kalat po ang debris sa and fallen poles and trees sa national highway po natin. So very risky po yung travel dito sa Nueva Vizcaya ngayon. Although, yung main thoroughfare, the national highway, na-open na po natin. At least one lane passable yung ibang sections, pero it's open po. And sa agriculture niyo po, ano po yung naging effect? Ongoing pa lang po yung assessment natin. Pero sa agriculture kasi, yung initial na picture na binigay ng agriculture offices, bleak po yung natin, maraming na damage. Hindi lang po dun sa crops, kundi pati livestock na mga na-anod
na mga alaga po nila. Mga bahay po ba, ilang porsyento yung mga tinamaan at na-damage na mga bahay? I can't give po yung exact percentage, pero almost the entire province po kasi talagang 2 hours na binayo ng malakas na hangin. So, most of our residential buildings were damaged. Pero yung mga tao po ba na-evacuate sila on time para hindi sila wala masyadong casualties in Nueva Vizcaya? Yes po, nag-conduct po tayo ng preemptive evacuation at mataas po yung naging pagtugon ng ating mga kababayan sa preemptive evacuation. So, to an extent na limit natin yung adverse impacts po niya. Yung tulong po ba ng national government nararamdaman na ngayon sa Nueva Vizcaya? Yung national government may pre-position din po kasi mga food packs ng DSWD. So, they were pre-positioned sa ating mga munisipyo at mga barangay. So, yes, may paunang tulong na po na naibigay ang national government, but we need more assistance. What about road clearing? Nandiyan na po ba yung mga equipment ng Department of Public Works? Yes po. Pre-position din po kasi part ng planning natin sa worst case scenario, yung pre-positioning ng assets. Yes, na-pre-position po yung assets ng DPWH along critical areas sa ating mga roads, even the Provincial Engineering Office. So ongoing na po yung road clearing operations ngayon? Yes po, ongoing po yung road clearing operations. Nag-start po immediately after ng yung onslaught ng typhoon. Diretso po yun, natigil lang for yung usual na mga people need to rest and take their meals. So yun lang po yung mga break nila and then continuous po yung clearing operations natin. And even the people po, yung mga tao mismo ang nagtutulong-tulong, nagbabayanihan para i-clear yung roads dito sa Nueva Vizcaya. And King, kamusta naman po ba? May balita kayo sa mga karatig ninyong probinsya, Nueva Ecija, Aurora at Quirino provinces? Sa ngayon po, wala po tayong balita, ma'am. Yung concentration kasi ng reports natin ay limited dito sa along yung 15 municipalities and 275 barangays po ng Nueva Vizcaya. And based on what you see right now, how long do you think it will take for the recovery and relief operations to last sa Nueva Vizcaya? Yung long-term na recovery po, it would take some time and it would take a lot of investments kasi yung damage na road infrastructure natin, roads and bridges, they would require investments na hindi kakayanin ng province alone. So it would take, taon din po yung gugugulin para yung ma-build back better yung mga infrastructure po natin. Nag-declare na po ba ng state of calamity ang Nueva Vizcaya? Mag-emergency meeting po ang Provincial DRRM Council at based sa gagawin namin ngayon na rapid damage assessment and needs analysis, we will, sa initial picture po kasi talagang we've reached the threshold for the declaration of a state of calamity. And para po dun sa mga gustong tumulong, ano po yung kailangan sa Nueva Vizcaya ngayon? Yes po. Yung pinaka-kailangan po natin ngayon ay yung tulong sa road clearing operations if may mga equipment na pwede silang maipahiram or magamit dito. Yung sa mga displaced population natin, kailangan nila ng mga emergency shelter kits, paano i-rebuild yung kanilang bahay, mga materials for rebuilding their houses. And of course, yung pangangailangan ng mga evacuees natin, yung food and non-food items na kailangan po nila. Thank you so much po, Mr. King Balauing, and good luck po. I hope we can hear better news from you the next time. All right po. Maraming. At the Forefront will be back after a short break. Welcome back at the Forefront. And earlier, we were supposed to get updates on the effects of Typhoon Pepito on Aurora and Camarines Sur, but they have been unreachable. And right now,
we will be giving you updates as to areas that still do not have electricity. So the following transmission lines are unavailable. Santiago, Kawayan Line, Itugon, Ampucao, Bayumbong, Lagawe, Cabanatuan, San Luis, and the inspection and restoration of lines in these affected areas will be in full swing as soon as the weather allows. Despite veering off course, provinces and cities on the direct path of Super Typhoon Pepito were able to evacuate residents early enough to mitigate human casualties. But people of these affected provinces have been dealing with one typhoon after another. Any form of assistance would help in hastening the recovery from these series of unfortunate climate challenges. Be timely informed, be insightful of the news. Always stay at the forefront. This is Attorney Karen Jimeno. Thank you for spending your hour with us.